Hello guys, welcome to our channel, GTV Tech. So, meron tayong panibagong video about sa Microtech tutorials natin. So, ang tutorials natin ngayon, kung paano natin siya magkakaroon ng dalawang ISP, dual ISP with auto failover po. Auto failover or tinatawag nating recursive setup or auto failover. Pag nawala yung isa ang papalit. So, first yan, since meron na yan na configuration, so kung makikita nyo, interface, meron yan, na-edit ko na yan. So, ibig sabihin, isang ISP pala to. So, talagyan ko ng dalawang ISP natin, ISP1 and ISP2. Ether 2 is ISP. Yan. So, makita natin dalawang ISP, ISP1, ISP2. So, next po niyan is punta tayo dito sa IP. Then, DHCP client. Then, i-add natin yung dalawang ISP natin. Add ISP1. Lalagay natin dito no route. Okay? No routes. Apply. Okay. So, searching one. Bounded na po siya. Then, another ISP2 natin. Apply. Lagyan natin no route. Apply. Ayaw. Tanggalin natin siya sa pagka-bridge kasi kasama siya ata sa bridge. Bridge. ISP2. So, i-remove natin siya kasi nakalagay siya sa bridge. Okay? So, ayan. So, another ulit natin. ISP2. Apply. So, yun. Ibig sabihin, naka-bridge po yung isa kasi. Tanggalin natin no routes. Okay, so no routes na yan. Then IP ulit tayo. IP. Then DNS tayo. Maglalagay tayo ng DNS. So may nakalagay ng DNS 8.8. Apply lang natin siya. Okay, tingnan natin this terminal. Ping 8.8.8.8. So, disconnect ko muna tong aking wifi. So, ayan. So, enter natin. Terminal ulit natin. Ping 8.8.8.8. So, ibig sabihin, yan po, no routes. Walang routes po. Okay? Tayo magagawa ng routes. Wala po siyang routes. So, next natin. Punta tayo dito sa IP. Punta tayo dito sa firewall. Din sa NAT. Palagay natin dalawang ISP natin. Source NAT natin. Then, sa out interface natin, ISP1. Action. Masquerade. Apply. Okay. So, i-connect natin yung isa pang ISP natin. Source NAT natin, ilalagay natin dito comment para mayroon na kasi akong bago. ISP. Para mag-separate silang dalawa. Then, add ulit tayo. General, source NAT, out interface, ISP2. Apply. Okay. Wala pala tayong action. Masquerade. Apply. So,
So, ayan. Same na po silang dalawa. So, mayroon tayong ISP1 and then ISP2. Nakalagay natin. So, meron na siyang NAT. So, punta na tayo sa routes natin. So, try nga natin ulit. Ping 8.8.8.8. So, ibig sabihin, wala pang route. Wala pang routes. So, next tayo. Since bounded po silang dalawa. Yan. So, punta tayo dito sa IP routes. Okay. Dito tayo gagawa ng routes. Alright. So, dito tayo sa IP. Lagay muna natin dito is add tayo. Then, lalagay natin dito is 8.8. Kukunin natin 8.8.8.8. So, dito sa gateway natin, kukunin natin ito si ISP1 muna natin. Ethernet natin. Try natin. Status. Wala. Saan makikita natin? Ay, dito tayo sa IP client. So, ito po ang ating yan. Ang gateway natin is 192.168.1.8. Okay? So, ilalagay natin dito 192.168.1.8. Okay? So, distance natin C1. Then, ping. Apply lang natin. Oh, bakit ba ayaw? Try nga natin dito. Ayan. So, next natin. Dito tayo ulit add. Lagay natin si Google Player natin 1.1.1.1. Cloudflare natin, then gateway natin si ito 192.168.120.1 192.168.120.1 then ping distance natin 2 yan. Then, apply na natin. So, ayan, connected na po siya. 2. Ayan. So, next natin is, ano natin, 1.8. 1.8. 192.168.20.1. So, ayan. So, next natin is dito natin si 192.168.1.8 ping 1 apply. Ayan. Kuha natin. Then, next natin is 192.168.120.1 ping number 2 natin. Apply.
Okay. So, meron na tayong dalawang ito po yung tinatawag nating auto failover o recursive type na tinatawag. So, try nga natin siya i-ping ping 8.8.8.8. So, ayan po, meron na tong routes. May data na po tayong may packet ng dumadaan sa ating Microtech. So, yan. Kung makikita natin, si unang ISP natin, naka 1. So, ito. Distance 1, siya kasi siyang mauna. Then, ito naman yung isa is distance 2. Ibig sabihin, pag nawala si distance 1, si 1, pupunta siya sa 2. Okay? Yun po ang purpose niyan. Ang laging naka-default po ay ISP1 natin. So, try nga natin siya mag-speed test. Speed test nga natin. So, ayan po, may speed test po tayo. Ibig sabihin, may internet po siya. Okay. Titingnan natin dito, click natin si ISP1. Yan. Click natin si ISP2. Tingnan natin ang traffic niya. Yan. So, ito po yung ISP1 natin. Then, ito po yung ISP2 natin. Ayan po, So, try natin speed test ulit. Dito po siya dapat sa ISP1. Okay? So, makikita natin ito, 30 Mbps. Nakita nyo? Wala si ISP2. Ayan. Wala si ISP2 na Mbps. So, ibig sabihin, ito lang po ang gumagana ISP1 natin. Okay? ISP1. Then, si ISP2, wala. Backup lang po siya, So, para pag magamit natin siya, punta tayo dito sa tanggalin natin, disable natin ito si ISP1. Ito po, disable, lagyan natin disable si 1. Then, speed test ulit natin. Yan. Naka-disable si ISP1. Dapat dito po yan sa 2. Iyan. So, di ba ibig sabihin, nawala si 1, dito siya sa ISP2. Ito, ISP2 siya. Nakikita natin, ISP2, pumapalo po yan. Yan. Ibig sabihin, 94. Then, sa download niya is 103. Ayan. So, ayan po, Ibig sabihin, working yung ginawa natin. Pag nawala yung isa naman. Pero ang naka-priority po dito is 1, ISP1. So, ibabalik ko po, babalik ko si ISP1. Yan. So, pag in-speed test natin, automatic po yan, punta dito kay ISP1. So, ayan. Nag-recover pa si 1. So, ayan. So, try nga natin ulit. So, nakikita nyo, bumalik na po si 1, ISP1 natin. Ibig sabihin, effective po, So, try nga natin dito, CMD.
CMD natin. Ano to? Ping natin. Ping 8.8.8.8 Dusty. Yan. So, ayan po ano. Ibig sabihin, ayan, gumagana po siya, ano. So, tatry natin siyang i-disable ang 1. Kung gumagana ba siya. Na wala siyang putol. Or ilang minutes or ilang seconds ba nagpapalit. So, ayan, 57 ms, 54. So, i-disable ko yung 1 kung tuloy-tuloy pa rin ang internet natin. Ito, ISP1 natin, disable ko yan. Tingnan natin siya. Kung may pagbabago ba siya o hindi. So, ayan po, ano. Automatic siya. Nagpalit ka agad yung wala siyang putol. So, ibig sabihin, effective po ayan. Dati dito is 54 ms. Dito, 11 ms. Yan, 12, 17, 10 ms. So, ibabalik ko ano. I-enable ko yung ISP1. Makikita natin dito ang pagpalit niya po ano. Ayan, nag-request timeout pagpalit niya. Ayan. So, ibig sabihin, continue pa rin yung pagpalit ng ating ISP1. Ibig sabihin, effective po yung ginawa natin. I hope may natutunan kayo paggawa ng recursive natin. Dual ISP with recursive or auto failover natin. Pag nawala yung ISP1 natin, papalit po yung backup natin ISP to. I hope may natutunan. Especially sa mga baguhan natin. Kasi yung mga expert na natin, wala, hindi na sila tumitingin sa mga videos kasi marunong sila mag-config. So, ibig sabihin nito, ng video to, tutorial na to is para sa mga baguhan. Para at least alam nila kung paano. So, I hope enjoy watching my video. Please like and subscribe kung nagustuhan niyo ang aking video. See you guys for my next video.